all about school policies and their function. Chapter 11. Here are the learning outcomes. So at the end of this chapter, you should be able to explain the importance of the school policies in school operation. So, introduction. Schools are institutions motivated by a shared vision. Necessarily, schools must have policies for them to realize their vision and mission. So, these policies are a reflection of the values of the people who created them. Whatever policies are formulated must redound to the improved teaching learning of learners, which is the very reason of the existence of schools. So in this chapter, we will focus on school policies that governs schools and community partnership. So, ang content or ang kinokonsist po ng itatakel or discussion ko po ngayon ay patungkol sa policy sa paaralan. Kinakailangan po na dapat ang paaralan ay magkaroon or merong policy o mga patakaran upang ma-realize at malaman nila ang kanilang vision at mission. So, sinasabi dito na whatever policies are formulated must redound to the improved teaching learning of learners. So, ano nga po ba ang meaning ng redound? So, redound, it means to contribute greatly to a person credit or honor. Ang pagkakaroon din ng policy sa isang paaralan ay nagiging reflection para sa mga taong nagpapacilitate noon dahil na-aware sila sa mga bagay na nakakapagpaunlad palalo at makakapagpabuti palalo sa institusyon nila. So, ang paaralan po ay isang pasilidad na pang-edukasyon at nararapat po na mayroon itong mga patakaran upang mas ma-develop pa yung mga bagay na dapat ma-develop. Yung policies po sa isang paaralan ay para po bagang may mga kondisyon kayong sinusunod na makakapag-benefit hindi lamang sa mga school o institution, kundi pati na rin po sa mga taong naroroon. So, dito po sa activity is may table 7, which is weight of components for grade 1 to grade 10. So, there are 4 tables. The first table is the components. So, components have 3 parts. So, the first part is written work. Second, performance task. And third is quarterly assessment. So, the second table is language, which is AP and DSP. The third table is science and math, and the last is MAPE, EPP, and TLE. So, familiar po ba kayo sa ipinakita sa table 7? So, yung weight of components for grade 1 to 10. So, opo, ito po yung kadalasang sinasabi sa atin ng ating guro noong tayo po ay high school, na kung saan sinasabi po sa atin pagpasukan para malaman po natin yung kanilang basihan sa pagbibigay ng grado, kung ilan ang porsyento na ating maaaring makuha, kasama sa pagmamarka ang pagsusuri ng gawain ng mag-aaral. Mayroong 3 components o basihan ng pagbibigay ng grado. So, una po dito ang written work. Ang written work po ay binibigay upang masuri ang pamantayan sa nilalaman at pagganap na naglalarawan sa kaalaman o kakayahan at kasanayan na inaasahang maipagmamalaki ng mga mag-aaral. Na nakapaloob po dito ay ang reaction paper, sanaysay, exam at quizzes at iba pa. So, ang mga gawaing ito ay maaaring dinisenyo upang maisama sa portfolio ng mga mag-aaral na nagdodokumento ng lahat ng ebidensya ng pagkatuto sa loob ng panahon ng pagmamarkahan at hindi bababa sa 4 na nakasulat na mga gawa sa 4 na gawain sa pagganap sa loob ng quarter. So, written work, language, AP, and DSP, ito po ay may 30%. So, ang science and math po ay may 40%.
Ang MAPE, EPP, and TLE, ito po ay may 20%. So, ang pangalawa naman pong components ay performance task. Performance task naman po ay ito ay gawain sa pagganap anumang aktibidad sa pagkatuto o pagtatasa na humiling sa mga mag-aaral na gumanap upang maipakita ang kanilang kaalaman. So, pag-unawa at kahusayan ang mga gawain sa pagganap o performance task. So, ang performance task ay nagsisilbing katibayan ng pagkatuto. Ang nakapaloob po sa performance task ay ang pag-report, pag-roleplay at marami pang iba. Performance task sa language AP at ESP may 50%. So, ang science and math 40%. Ang MAPE, EPP and TLE ay may 20%. So, number 2, for groups 4, 5, 6, read this policy on students' absences and tardiness. So, a learner who incurs absences of more than 20% of the prescribed number of class or laboratory periods during the school year or semester should be given a failing grade and not earn credits for the learning area or subject. Furthermore, the school head may, at his or her discretion and in the individual case, exempt a learner who exceeds the 20% for reasons considered valid and acceptable to the school. So, the discretionary authority is vested in the school head and may not be availed of by a student or granted by a faculty member. So, without the consent of the school head. So, DepEd Order number 8, series of 2015. So, para naman po dito, di ba po ang school o teacher ay nagsasabi na kung ilang absent lang ang dapat ng bawat estudyante. Kung ikaw po ay higit pa sa liban na ginawa, ay kailangan bigyan ng mababang marka o bagsak dahil hindi na nakukuha ang kritiko para sa pag-aaral ng paksa. So, pag lumampas na po sa bilang na sinabi o 20% na pag-absent ang school head ay hindi maaaring gamitin ng mga mag-aaral o ibigay ang isang faculty member na walang pahintulot ng school head dahil laging kailangan muna ng approval ng school head. Habitual tardiness, so especially during the first period in the morning and in the afternoon is discouraged. So teachers shall inform the parents or guardians through a meeting if a learner has incurred 5 consecutive days of tardiness. So, dito naman po, pag ang estudyante ay hindi pumasok sa 5 araw, ang mga teachers po ay mag-home visiting o pinapatawag para bigyan ng impormasyon ang magulang na ang kanilang anak ay hindi pumapasok sa loob ng 5 araw. So, number 3, for all students, read this excerpt of DepEd Order number 54, series 2009. So, activities, all PTA activities within the school premises or which involve the school, its personnel or students. So, shall be with prior consultation and approval of the school head. So, dito naman po, sa loob po ng paaralan, kung ang PTA ay may gustong isagawa o i-propose na activity, ay may kailangan muna ng approval at pag-consult sa school head kung ito ba ay sumang-ayon sa activity na kanilang gustong isagawa. So, financial matters. Such collections should be made by the PTA subject to the following conditions. So,
if collection of the school, publications fee, Supreme Student Government or SSG, developmental fund, and other club membership fees and contribution is coursed through the PTA as requested by the concerned organization. So, the amount collected should be remitted immediately to the school, SSG, or other student organizations concerned on the day it was collected. The pertinent organization shall deposit the funds with a reputable bank on the next banking by under the organization's account. So, no service fee shall be charged against any student organization by the PTA. So, dito naman po, kadalasan po nating nakikita sa clearance kung saan dun po natin makikita yung mga bayaran na nagiging pondo sa pamamahala ng Supreme Student na kung saan ang binabayaran sa clearance ay kadalasan nagiging pondo ng bawat club. So, halimbawa, ang isang club ay magsasagawa ng isang activity. Nun po bang high school tayo, ang bawat club po ay may activity. Bali, ang nagiging pondo po nila ay binabayaran natin na clearance bago tayo mag-exam. So, dun po sila kumukuha ng panggasto sa mga kailangan na kagamitan o kung may iba pa silang kailangan na bilhin. Kung mapagkasunduan naman po ng isang organization na ibang ko ang nakuha o nalikom na pondo, ito po ay ipapangalan sa organization, hindi sa pangalan ng isang tao. Non-compliance or any violation of the aforementioned conditions shall be a ground for the cancellation of the PTA's recognition and or the fling of appropriate charge as the case may be. So, dito po, ang sinumang lumabag ay tatanggalin sa posisyon bilang isang member ng PTA at magkakaroon pa po ito ng multa. Number 1, policy on collection of contributions. So, the PTA may collect voluntary financial contribution from members and outside source to enable it to fund and sustain its operation. So, the PTA's program and projects should be in line with the School Improvement Plan or SIP. So, dito naman po ang PTA po ay stands for Parents, Teacher, and Association. Isa siyang formal organization na kasali ang mga magulang, teachers, at other na nagpapacilitate ng participation. Sila din ang nagko-collect ng mga voluntary financial galing sa member and other sources para magkaroon ng fund ang operation na gagawin na project para sa school. Nabanggit din dito ang SIP na kung saan tumutulong mamahala ng pagbibigay ng mga pagkakataon na ang mga stakeholders ng paaralan at komunidad ay magkatuwang na magpaplano na tumukoy ng intervention upang matugunan ang mga priority improvement ng school. So, the contribution should be a reasonable amount as may be determined by the PTA Board of Directors. So, non-payment of the contribution by the parent member shall not be a basis for non-admission or non-issuance of clearance is the child by the school concerned. The contribution shall be collected by the PTA treasurer on a per parent member basis regardless of the number of their children in school. No collection of PTA contribution shall be done during the enrollment period, and no teacher or any school personnel should be involved in such collection activities. So, dito po is ang contribution should be reasonable amount daw po na dapat na determine ang PTA Board of Director. So, ang hindi pagbabayad
ng contribution ng member is hindi dapat naging basis para sa hindi pagpasok o pag-issue ng clearance sa kinaukulang school. Then, every family is isa lang ang babayaran kahit ilan pa ang member ng family. And dapat ang mangolekta ng contribution ay ang PTA treasurer. Then sa panahon ng enrollment period is walang dapat gawing pangongolekta ng contribution ang PTA at walang guro o ng sino mang mga kawaning ng school ang dapat masangkot sa nasabing collection. The PTA treasurer or a duly authorized representative shall undertake the collection and shall issue official receipt or acknowledgement receipt. In no case shall any school official or personnel be entrusted with the safekeeping and disbursement of collection made by the PTA. All disbursements of funds should be in accordance with generally accepted accounting and auditing rules and regulation. So, dito po, ang ingat yaman ng PTA ay isang autorisadong kinatawan na dapat magsagawa ng pangongolekta at mag-issue ng opisyal na resibo o pagtanggap ng mga resibo. Sa anumang kaso ay hindi dapat pagkatiwalaan ang kahit sino mang opisyal o tauhan ng paaralan sa pag-iingat at pagbabayad ng koleksyon na ginawa ng PTA. So, ang lahat ng mga disbursement ng mga pondo ay dapat alinsunod sa pangkalahatang tinatanggap na mga tuntunin at regulasyon sa accounting.